Ako, feeling ko lang ha, feeling ko lang. Okay, feeling ko lang naman. Okay. Ang feeling ko, si Maharlika, kasi girl, kung papanoorin natin yung mga videos ni Maharlika last year pa, alam niya na yung pulburon eh. Wala pa siya pinapakita sa atin, girl. Di ba? Nag-ano na siya, yung ano, pulboronic, emerald. Feeling ko, meron na talagang, meron na siyang iba pang feeling ko hawak. kasi si Maharlika, naghihintay siya ng clearance. Oo, feeling ko lang ha, feeling ko lang. Ano to, this is very highly speculative. Feeling ko, kung mapapasa natin yung mga galaw ni Maharlika, hindi niya basta-basta nilalabas. Hindi siya basta-basta naglalabas ng evidence kung wala pang clearance. Kung wala pang, kung alam niyang hindi pa siguro mapapahamak yung tao or whatever, di ba? Na parang kita mo itong Hi Louie. Vex, nung una, voice lang yung alam natin. Ang akala nga natin, voice message. Tapos biglang may video pala. Video pala. Video pala yun. Video pala yun. So ngayon, parang, wait, ano yung play dito ni Maharlika, di ba? Na, shit, parang, ano to girl, parang, I think, ano tayo ngayon eh, we are now, kasi nasanay kasi tayo ng panahon ni Thinking Pinoy, kasi ganyan din ba sa Thinking Pinoy, yung pagka-investigative, may pagka-investigative vlogger. Kay Thinking Pinoy, isang pasadahan, pak! Di ba? Pero yun, mga open sources, mga open sources, ganito, kasi open sources naman kasi kayo kay RJ. It's something that you can get online. Alam mo yon na documents that you can download online. Dex, iba ito eh. Voice message. PDA leaks. Documents. Etc. na confidential. Na bigla na lang makikita natin. Hindi mo siya makukuha online. So we are now, kung ang PRRD administration, sa panahon ng investigative vlogger, PRRD admin was the age of Thinking Pinoy. Now we are now in the age of Maharlika as the investigative blogger. At mas matindi to kasi Bex, buwis buhay, confidential document. At wala pa tayong ganyang vlog. Wala pang vlogger na ganyan na confidential documents yung inilalabas tapos na po-prove tapos nagkaroon pa ng Senate hearing tapos nakalaban pa yung First Lady, etc. Kanya imagine, wala tayong ganito, girl. So, kaya nga, this is something that's new to us as well, no? Na, shit, anong meron pa kay Maharlika? Ang lakas ng loob ni Maharlika eh. Ang lakas ng loob niyang magsabi na ganito ang presidente. Emerald. Tapos unti-unti siya naglalabas ng unti-unti siya naglalabas ng ebidensya to substantiate yung kanyang sinasabi. So parang, meron tong unfolding of events na meron siyang hinihintay na timing eh. Ano ba to? Hinihintay mo niya maging safe yung Hindi rin natin alam na baka yung confidential informant bigla na lang interview ni Maharlika. Maloka tayong lahat. Oo, di ba? Imposible hindi nga natin alam na may... Oo. Kasi Morales before hindi nga natin was alam na may interview niya diba? Yes, si Morales was a secret. Nakatakip pa yung signature. Bigla na lang lumabas si Morales tapos kay Maharlika pa nagpa-interview. Bakla! So parang, diba, anong meron pa? Diba, lumabas din ang kahinaan ni Bato na hindi niya alam yun, yung citizenship status ni Maharlika na hindi niya pwedeng dalhin. Ibig sabihin, alam mo, yung dapat ba na ginalam niya muna kung sinong pwedeng imbitahan? Sa sa mga PR perspective, yung sa mga public communicate, sa mga yung mga people who are engaged in communications, ganyan. Actually, ang sinasabi nila is that etong si Bato, kasi ako ko yun eh, na notice ko yun, sabi ko, si Bato binasa yung text ni Maharlika sa Senate. Ganyan, edi magiging part ng record yun. 'Di ba? Magiging part ng record yun. Tapos, he went on full rant, like mga 10 minutes na Maharlika lang siya ng Maharlika. Ako, Maharlika, wag mo kong binababoy, kineme, ganyan. Ganyan.
And so ang ang perspective ng mga PR people, parang ano kaya itong ginagawa ni Bato? Is he trying to shepherd the people towards Maharlika? Ganyan? Yun ba ang niya? Yun ba yung intention niya? Ganyan? Yun ba yung is he sending a message? Mga ganun. Actually, minatawa ko dyan. Kasi nung ginawa ni Bato yan, parang una bakit kailangan niyang gawin. Pangalawa, yung ginawa niya, lalong binigyan niya ng interest yung mga tao para pupunta kay Maharlika. I don't know kung intention or wrong move sa kanya. Kasi nga, after it's gonna be answered by yung mga mangyayari next. After ng live niya, yung mga tao nagpunta kay Maharlika, tapos nandoon din si Jonathan Morales. At doon, mas marino na inulit-ulit na naman ni Jonathan Morales yung mga sinabi niya, which is, walang nagbago, Colorado. Actually, reiterate ni Jonathan Morales yung sinabi niya more than 10 years ago na involved si Paquito Ochoa at si Attorney Serapio doon sa pagpoprotekta ng droga sa bansa. Inulit lang rin niya. So ako hoping pa akong meet talaga. Although disbayado ako kanina, pero nagbibigay ako ng reservations na siguro ini-step by step ni Bato kasi kung ipo-pull force niya yan, baka mamaya sumabog ng wala tayong mapala. So, sana, nag-expect pa ako na sa susunod. Pwede ba naman talagang i-redeem ni Bato yung sarili niya? Pwede naman niyang i-redeem yung sarili niya. However, if he would not be able to redeem himself, Bato is just simply disgusting today. Ganun lang kasimple. Parang kung ito wala tong next Senator Bato, kung ito wala kang next na kabanata dito, you were just simply disgusting today. Kung wala kang plano dito, kung wala kang gustong ikembot dito. Oo, kasi hindi mo naman pagpaganyan yung kalaban mo, hindi mo pwedeng ilabas lahat ng baraha mo. Hindi mo, saka yun nga din yung gulo-gulo ngayon, baka mamaya maka-apekto pa. Alam mo yung parang kung ako antay-antay muna ako bago ako mag-react ng malala. Mag-aantay-antay muna ako kung may second na hearing pa yan or kung ano man. Pero nag-expect ako na second hearing, which is parang kahit paano na-establish na yung dokumento is talagang totoo at andyan si Morales, then next na hearing dapat nakapokus na sa dapat tutukan. Actually, hindi na-establish ba? Hindi nga kumbaga na-stalemate niya. Na-establish for me, tingin ko establish siya kasi otherwise, di ba? Bakit yung parang conflicting yung mga naging sagutan kanina. For me po, ako din, I think na-establish din. Ilang beses sinabi ni Bato, we are in a deadlock. Paano yan? We are in a deadlock. Kasi ma'am, baka siguro, ang nakikita ko lang din the whole time he was speaking, unang-una, he gave a platform for people to see who is Maharlika. That alone is already enough na pag tumingin ng tao doon, pwede na maisip na, may yung mga sinasabi ni Miss Maharlika. Second po, is that if he's going to already decide right then and there, di legit anong ginawa nyo? Ano yung next niya? Third din naman po is that yung, ewan ko kung napansin ko lang, the way he would treat si Mr. Morales was that unang-una, Morales came prepared. Lahat na sabihin talagang may sagot siya Itong inaano na lang ni Bato was actually giving him a lot of time also. So in the end, kasi parang nakikita ko nagsiset up siya Ewan ko, siguro nature of my job, mag-set up ka muna ng grounds mo bago mo birahin yung tao I'm still hoping na ganito. Kasi nung sinabi niya na May 7, doon ko naisip na, okay, sige, baka set up lang to. Siguro pag hindi gumanda yung maganda yung May 7, ayan na. Siyempre, na siya, pebble na siya, hindi na siya bato. Pero, kung naman, I would just say that for people, I know that, siyempre, bad trip naman lahat. Bad trip naman siya, kung mga sagot, biglang magdrama pa siya, mista ko yan. Ikaw pala in general, pareho pala tayo ng ganong Wait, nag-comment pa nga ako, Jackie, doon sa habang nagla-live sila. Nag-comment pa ako ng, maalaala mo kaya? Nung pinapagawa. Diba, ang ganda pa, padrama pa siya. Hindi ba kaya yun? Hindi ba kayo trying to establish rapport? Hindi ba yung trying to establish, sige. Kasi di ba part of interrogation technique to soften you up also Kasama rin yung tanong siyang paulit-ulit. Kasi doon mo makikita doon mo makikita yung, you can also establish na, medyo inconsistent sumagot tong taong to pag tanong na paulit-ulit Kasi nasusubukan din namin yun sa So,
at that end, it was just nakakano na parang, teka lang, you have your expectations, manage your expectations. Kasi unang-una, maraming factors din naman na wala tayo sa posisyon ni Bato. Subukan nyo kaya, ikaw lang yung natitira dyan. Subukan mo lang ZT, if you're incorporate, ikaw lang yung tao sa gitna ng buong division mo, lahat sila iniipit ka. Medyo Jack, ano ka din. Jax, sandali. ang sa akin lang, Jax, no? Ang sa akin lang, Jax, no? I think, no, we cannot also discount the fact na frustrated yung mga tao. And I think we have to recognize that. Ngayon, kung kunwari, mahirapan yung posisyon niya, ganyan-ganyan, that's his personal circumstances. Pero hindi natin dapat i-menos na dapat yung mga tao hindi kayo nag-e-expect. Kasi, sa totoo lang, pagod na lahat ng tao ngayon. Ang tawag dito, parang, dito sa gobyerno natin, every time na meron na lang biglang ba't naging ganito na tong governor na to, itong congressman na to, itong mayor na to, ganyan-ganyan. Ay, hindi kasi baka naiipit lang. Ganon. Parang, people are expecting that our leaders are going to take a stand. Gets ko yung sinasabi nyo na baka maybe he's preparing a stage, he's preparing Yeah, I really hope na ganun nga yung I really hope na ganun nga yung sitwasyon, no, na nagpe-prepare siya ng stage, na baka meron siyang gusto establish in the future, kineme, ganyan. I really hope na ganun. Pero I think hindi naman ibig sabihin lock-in na tayo ngayon doon sa opinion natin kay Bato. What if meron ngang stage, di ba? Then I change my opinion when that happens. Paano if that didn't happen? If that did not happen, then what happened today is just simply disgusting. Di ba? I think we got what we needed despite the lack of what we expect from Bato. At the end of the day, we got the documents sworn in by whoever created it. That's one. And then the clamor today to Maharlika plus Sas, your post, basically invited everyone who has secrets about the government, go to Maharlika. That's what's happening now. And we shouldn't accelerate this so quickly. We're too early. Yun lang. But I agree that Bato could have done it with more finesse and maybe asked the more critical question. Maybe it's not his skill. But whatever his intention was as the end game, I think he got it. Kaya lang ang pangit is that his political career is at risk. Yeah, sa akin lang kasi may loopholes din kasi. Hindi, I think tama si Asian Chinito, no, na Agent Morales testified under oath already na totoo yung documents at siya yung agent. So I think, kasi wala pa before this, wala namang testimony si Agent Morales under oath. Now, under oath na siya. So, ngayon, it's in the records ang kanyang testimony na siya yun at nabanggit niya yung mga personalidad na nandun. It's going to be in the records of the Senate. And parang mas lalong lumakas yung kanyang statement kasi under oath siya di ba? Ngayon, kung mali ito si Morales, he could be subjected to perjury, di ba? Na wala ka naman talagang ganyan. Emerald. So, ngayon, lalo ngayon lumalakas yung ni Morales kasi bakit naman niya isa-subject yung sarili niya sa perjury, no? Kung hindi to totoo. Ano namang makukuha niya? Wala nga sa kanyang actually, he has more to give si Agent Morales if Morales would deny it. Sas, reinforcing your point, Sas. Pero hindi niya ginawa. Reinforce ko yung point mo. Throughout the hearing, si Agent Morales, siya yung nagre-remind na, look, there is a problem in the PDEA. Bakit nakakalik yung mga crucial at saka yung mga almost top secret na mga proposals, and it's systemic in nature. Tapos yung PDEA chief is actually gearing towards discrediting Morales. So hindi sila aligned dun sa Senate hearing. At saka makikita mo yung agenda ng both parties na sinomon ni Bato in terms of reconciling or getting to know the truth. Pero for me, si Morales lang yung may kagat yung may kagat yung focus niya. Kasi if the PDEA is more on discrediting Morales and then it's already established that it was Agent Morales who did the form, it just goes to show na
yung PIDEA chief ngayon existing doesn't want to fix an existing issue even before pa. It was way back 2022. He was just proposing a new system, yung ano daw record keeping, pero hindi niya dinidiscredit si Morales niya eh. Lalo pang nare-reinforce yung ano ni Morales na can you imagine, just food for thought ha, na bakit ang ex-PIDEA agent pa ang gustong mag-uplift ng procedures or policies and procedures ng PIDEA, while ang existing PIDEA chief is more gearing towards discrediting that ex-PIDEA chief para hindi na makalkal yung mga paperworks na release ni Marlica. Ganun lang. Actually, walang Yun nga nagawa yung ang hindi PIDEA naitawid kanina. ni yun nga yung hindi naitawid ni Bato. Kasi bakit, 'di ba ilang beses kinol ni Bato na deadlock yung situation? Kasi ang stand ng PIDEA was very simple. The documents did not exist. Wala kami noon. We have nothing to act on. Kasi wala naman yung mga documents na yan. In fact, Lasso called Morales an outright liar. 'Di ba? Yun yung ano niya, yun yung stand nung which is hindi talaga consistent dun sa no? Hindi talaga consistent dun sa position ni Morales. How did the hearing ended? Paano siya nag-end? Kay Maharlika. Kay Maharlika. Pero ano ko dyan, kasi sinabi niya na at least na-prove ngayon na hindi AI yung dokumento, sinungaling na yung PIDEA doon. Ngayon sasabihin nilang wala sa record kasi according to Pormis, kailan na-establish na ang Pormis is na-establish siya 2020. Yun nga, yung sa part na yun, Mami Laika, na-establish na AI. Hindi nga sinusog yan. Bakit yung nasabing AI to? Di ba naglabas kayo ng explanation dito initially and you said that it is it is AI? Sa akin nabigyan ng pagkakataon si Morales para i-prove niya talaga yung authenticity nung dokumento niya. Even yung mga plate number ng kotse na nandoon. Miss Laika, napag-usapan yan. Remember yung mga plate numbers, mga phone numbers. So, na-agree si Bato doon na sabi niya, existing pa ba itong mga cars? And then, nag-agree din yung PIDEA chief na, yung iba dyan, hindi namin alam. Tsaka yung iba, cars ng mga operatives. So, it goes to show na it adds more legitimacy dun sa proposal ni ex-PIDEA chief. Pinagmukhang tanga ni Morales si Lasso. Ex-PIDEA chief. Hindi niya alam, nag-usap si Francia sa kahit ano pang sabihin ni Francia na hindi naman ikaw yung kausap ko pero nagkaroon sila ng communication. It was really it was really a shining moment for Jonathan Morales. Talaga niya na it was his show. Yung nangyari kanina. Kasi effortless siya magsabi ng kwento niya eh. Walang nginig, very collected, very consistent, at saka na-address niya lahat at nadedebunk niya lahat ng sinasabi ng PIDEA. Tsaka ayoko munang patapos lang. Kaya ayoko munang mag-react ng open-ended muna ako ngayon kasi hoping talaga ako sa kasunod. Kumbaga, na-establish na even yung character, even yung pagkatao ni Morales na mukhang kapani-paniwala at mukhang credible talaga. So, sa susunod na hearing, tingnan natin. Pag talagang ganyan panin sa Bato, nagwaloka na tayo. Kumbaga, the stage was set. Set na yung stage eh. Next na lang yung birada na lang eh. So, at this end naman, we've gone through this far, diba? The fact na nangyari pa ito it's already there. And then, in fairness naman din, again, di ako masyadong fanboy, kasi sabi ko lang, in fairness kay Bato, he gave Morales the stage. He was able to answer everything, debunk everything, then mukhang tanga yung Francia. Sana lang talaga. He gave Morales and Maharlika the stage. Yes. And gave Maharlika the platform pa. Now, everybody who's curious who watched that, punta sila kay Maharlika. Alam mo why Bato set the stage to Morales? Because Morales was spitting reality facts. Sabi ni Morales, kaya ko yung buhay ko dito. Doon sana humugot si Bato na he was saying, I was doing fairness and all that. Hindi, but principle-wise, Bato is treading on eggshells. So, sana kumuha siya doon ng resonance kay Morales na, look, if your principles got you this far, then I should be like really driving the course of the hearing. Hindi yung parang,
oh, Mista, how are you? Yung ganun If ba? anything, Yung parang, dapat nga nagdrama siya nun eh. Dapat nagdrama pa siya na, galing-galing mo, ba't umiyak pa nga siya kung tutuusin. Pero, I guess that's Bato, dahil, siya, isa PM, pismista rin naman niya yun eh. Hindi din naman natin masasagot eh. Actually, wala namang problema dun sa, baka may balak pa siya, baka may pa siya, ineme, ganyan na meron siya. But ang sa akin lang is that, wag rin nating i-menos yung frustrations ng mga tao. Wag din natin i-menos yung frustration nila at saka galit nila. Tama yun. Ang kasi parang, hindi, unreasonable yung galit ni, parang, I think the people has all the right to feel frustrated in this situation. Parang hindi rin mo naman natin po pwedeng i-menos yung bad trip ng mga tao sa way it was handled. By the way, yung si Morales shone bright doon sa hearing because he was himself. Because when the floor was given to him, he was able to really utilize the time given to him brilliantly. Ganon. So kaya pinatawag siya, alam naman di siya magsalita. So parang sa akin kung nagtagumpay si Morales doon is because it was all him. It was all him because his story is consistent, because he had been saying that for a very long time. He has a track record to prove that he's saying the same things for a very long time. So I think kung ano man yung na-achieve ni Morales doon sa hearing na yun, I think it was all him because whatever time that was given to him, he utilized it intelligently. The best rebuttal he did, sorry lang one last point. The best rebuttal that he did is he mentioned the former President Rody Duterte citing or getting a know-how about yung sa proposal niya. Hindi mo madi-discredit yan kasi na-mention na yan ni PRRD on the public sa rally. But Bato ignored it. Yun nga, walang kagat yun. Hindi naman in-ignore yun. Bali, syempre, iwas nila yun muna at this point si PRRD makompromise doon. Kasi hearing yun, pag pinatawag mo yun doon, maraming sasabit doon. So, in-ignore niya nga yung part na yun eh. Kasi makukompromise dyan pag tinawag nila si PRRD doon. Kaya hanggang doon muna. Dapat naiintindihan nyo rin yung part nila sa side ni Bato. Pero si Bato talaga kanina naging kalamay sa totoo. DFX, this is just my perspective ha. Binoto natin si Bato to represent the Senate. Isa siya sa humahawak ng Senate position. Kung hindi ka ganun ka firm sa vindication sa pursuit mo to get to know the truth, and then para ka lang nagko-cordial greeting doon sa hearing, ikaw yung magiging joke at the end of the day eh. Kaya kita mo si Morales, he wasn't just saying hi, hello, or I'm just here to make my name resonate. Hindi, he was spitting really hard facts kung saan niya dinirect yung concern niya na may naglilik sa PDEA. At saka nasabit siya doon nung na he even concluded na kaya na brought up yung paperwork na yan kasi may internal conflict sa PDEA. So ganun ba? Like, let's go back to the real issue. Yun sana yung na-focus ni Bato. Hindi yung mista, ganun, ikaw pala yung ganun ba? Yung parang wala, it's a waste of laway. Actually, talaga, to be honest. Hindi naman waste ng laway. Ako hindi ko dinidefend si Bato pero nakita ko talaga yung unang-una ang hindi ko gusto doon. Yung parang dumaan lang yung about sa drugs na nakuha sa Batangas. Parang dumaan lang. Ang napansin ko lang sa kanya doon, nabigyan niya rin ng tamang oras si Agent Morales. Saka natawa ako doon nung na-recognize niya, parang siya pa yung nag-confirm na legit yung dahil doon sa puncher holes. 'Di ba? Na yung document na yun talagang galing doon. And yung isa, yung head ng IIS, sinabi na wala sa kanila yung document pero may posible na merong may hawak na iba. Di sa kanila lang mismo nanggagaling na legit yung document na yun. Pero syempre, si Bato mag-isa lang talaga doon eh. Walang ibang kasama doon. Siguro dahil motopropyo hearing yun. Kailangan lang aprobahan ng mga members ng Pero dapat sana merong ibang senador doon kasi mag-isa lang talaga siya. Kaya mapapansin mo sa kanya, minsan parang nagpo-post siya. Ayoko kasing magawa ng excuse for DFX Oo, naiintindihan. Kasi we are in a critical time eh. Kasi yun yung problem eh.
We are in a Oo. critical time. Ako nga kanina pagkatapos ng hearing, ako na-frustrate na talaga ako dun sa mga rason-rason ng mga tao na, ay hindi, naiipit lang yan, ganyan. Puta, simple individuals. Nung maisog rally, no? Sabi ko nga, nung maisog rally nung weekend, there are so many who travel far, shut down their business for a day para lang makapag-join ng rally nung weekend yung na-cancel. Spend their money and resources. Normal people na nanindigan because they know that this is a critical time. I mean, and ngayon, kung kunwari, maggagawa natin ng excuse, hindi kasi re-electionist, he can only do this far, he can, I don't think it is kalabisan for a lot of people to ask for certain level of paninindigan. So if they are frustrated, I think we should respect the frustration of the people. Okay, does that mean Bato cannot redeem himself? Hindi rin naman. Pwede naman talagang i-redeem pa rin ni Bato yung sarili niya. Is the stage set? Meron ba pinaplano si Bato? Ganyan, meron ba? I hope against hope na sana nga meron. Okay? Ako naman, I see several badges na mukhang meron. Okay? I see several badges na mukhang meron. Pero, yun nga, no, wag rin natin minusin yung kasi ganito yan, yung galit ng tao ngayon, it may also be a trigger point for Senator Boto to do better and to do the right thing sa mga susunod na hearing. It is also an important sentiment. So, wag nating i-menos yun, wag nating i-disregard. Diba? I think after what happened to Maisog, I agree, Miss Joey, yes. Dapat na, ako nag-expect ako ang asim ng mukha ko habang nanonood ako. Yung expect kong itatanong niya, hindi nangyari. Nakaka-disappoint. It's really disappointment because you expect someone as Bato who you've seen played smart against Karen Davila, for example. Hindi siya ganyan Hindi naman siya ganyan He's shown his smart side before in different interviews and in different conduct of a hearing. Pero, my point lang is, last point lang, DFX, is that ano ba yung line of sight natin dito? Ano ba yung, if you would say, ano yung, ika nga, eye on the prize. I would go for what is more important, which is set the stage. And unknowingly Bato did that. Sa tingin ko, he could have done it with a little more better, actually way better than what he did. But imagine if you're in his position, tayo lahat. He is in the game of court. Dalawa yung audience niya, actually tatlo. Una, Malacanang is watching him. Pangalawa, Malacanang and PDEA on the same side, for example. Pangalawa, taong bayan nanonood sa kanya. Pangatlo, DDS, kampo ni PRRD. Because he is also identified on that side. Now, how do we play? How do we need to play? So ikaw anong gagawin mo? Napansin niyo ba, walang senador na umaten? If you look at the schedule on the Senate page itself, sabay-sabay ang mga committee hearing at 10 a.m. At lahat ng DDS identified senator ang nagli-lead. So meron silang plausible deniability already not to attend because all those hearings are happening at the same time. Si Bato lang yung naiwan. Game of court, anong pipiliin mo sa tatlong side? I think he is marked safe now because he played stupid if he really did that in purpose in the eyes of Malacanang. The worst is sa taong bayan because we expected more. I don't think makakalipat siya sa camping, for example, or sa DDS, or even sa Unipink. Wala na saan siya pupunta. His political career is really ending. But, Asian. Sorry. Nakuha natin yung kailangan natin at this moment, at this time. Yun lang. Asian, just to a little bit in Ty's critical thinking, we don't emphasize with Bato right now. I know he's playing his cards the way he should supposed to play it. Pero yun na sana yung golden opportunity niya because there was no other senators. You know how messy the hearing will go if a lot of the senators would also have their say. Pero kung siya naging established lang yung conquest niya, na gusto ko lang talaga malaman what the hell happened within PDEA, bakit nakakalabas ang video, nakakalabas ang mga proposals na hindi na-approve, kaysa yung PDEA chief versus ex-PDEA agent, iba-iba yung claims nila. Dapat sana si Bato, he has the capacity to set things straight. At saka yung establishing, laying out the ground, you don't waste a single hearing for that. Maybe minutes within the hearing, pero hindi yung whole
whole hearing, isasayang mo na laying out the ground. Kasi tama si Ma'am Joy frustrated na yung mga tao. And drugs is not a joke. It's not a simple matter. It's a very complex, deeply rooted. Kasi matagal na nating nilalabanan yung drugs. Bakit ngayon pa na kung saan meron isa lang kontrobersya na nilabas ni Maharlika, bakit ngayon lang sila nagkukuda-kuda ng ganyan? Dapat Bato was sure to aim at the root of the problem. Yun na sana yun Yun na yung the best pursuit of the accuracy of the hearing. Hindi yung cordial na greetings lang. Sorry, but I expected more. This is my 2 cents on that. I think we expected more. I agree. I 100% agree. Kumbaga sa storya natin, kulang yung binigay ni Bato. Pero ako, personally, if you ask me, would I expect a different endgame doon sa paano natapos yung hearing? Yes, absolutely yes. Did I expect something na tinanong ni Bato? Yes, a lot. Exactly what Miss Joey said. But am I at least satisfied kung ano yung na-achieve for this hearing? Just the minimum, yes. Because one, authenticate yung document, and at the same time, Maharlika na sa stage. That's what I'm more excited about. I actually, rather than... Yeah, go Sas. Sorry. I think yun ang yun ang bottom. Charot. Versa rin. Yun ang bottom line ng story. Yun yung mga wins for today. Yun ang win for today. Maharlika was vindicated na hindi AI yung documents. Hindi ba? So, kasi yung una actually na-discarril na yung PIDEA Una, claim nila AI yung documents. Tapos tumabas yung agent. Tapos ang strategy ngayon nila is sirain yung credibility ng agent. Pero sandali lang, hindi pa po kami nakakapag-move on sa AI. So, hindi siya AI kasi may agent. Ngayon lang, gusto nyo lang munang sirain yung credibility ng agent para sabihin nyo na hindi, gawa-gawa lang yan ng agent yung document na yan. Pero nga, ang tanong, bakit naman yung gagawin yung agent ng document na yan ng 2024? 2012 yung incident. Tapos, di ba sabi pa nga niya, di ba? Ano yung pati yung address si Maricel Soriano? bakit kay Maricel Soriano niya i-link in the first place? Hindi ba? Bakit hindi na rin sa bahay nila sa Nara, sa Forbes Park? Hindi ba? Mas public, yun, hindi ba? Bakit ito pa kay Soriano sa Forbes Park? So, yun ang, di ba? Yun yung bottom line. Yun ang bottom line dito Maharlika was vindicated na hindi AI. Ngayon, si Maharlika, bahala kayo dyan kung sirain yung credibility ni Morales. Pero, the thing is, hindi ito AI. Di ba? It was produced by a PIDEA agent, and the PIDEA agent admitted na siya yung gumawa nun. So, nagtatapos yung ni Maharlika ngayon dito sa versus AI emirate ng PIDEA. Ngayon, lumalaban si Morales laban sa PIDEA. O, paano yan? Joey, few points lang. I agree with Sas kasi Senator Bato established that pinaulit-ulit niya kanina if you remember, pinaulit-ulit niya kanina na paano lumabas? Di nandiyan ang dokumento. Pinaulit-ulit niya kanina nandiyan yung dokumento. Kasi I have a theory na nung PNP chief siya, to enforce yung drug war, kailangan nila makipag-coordinate sa PIDEA. And they have the access, if not everyone, but the PNP chief himself, ay binigyan ng access for confidential and top secret documents ng PIDEA. This is just a theory for everyone, And as far as I know, kung may access ka niyan, mababrowse mo kung sino yung mga naandyan. Though meron tayong nilabas na PIDEA, list, si PRRD, for PNP to abulin ng PNP at saka ng PIDEA, of course, hindi lang naman listahan yun. It should be backed by documents. By pre-operations, operations, kung paano na-monitor ng PIDEA, kung totoo ba itong mga drug lords, drug addict, drug user. Meron yan. So, hindi lang naman basta-basta ang mga PNP chief, ang mga police, diba? Na puhulihin lang yung mga, nag-surrender na yan. Merong dokumento yan na back up. So, that's just a theory. Then, another observation would be,
yung inconsistency ng PNP, ni Benhur Abalos, at saka ng mga reports kanina. Because Bato asked if this is a monitored operation or nahuli lang sa sa checkpoint. Even yung regional director ng Calabarzon, nalito kung ano yung isasagot niya. Kung is this a monitored operation or ano lang siya, ang una niyang sinagot, nahuli through parang by chance ng anong tawag doon, checkpoint. Pero dun sa live ni Abalos, kung natatandaan nyo last 2 weeks ago, sinabi niya by bus operation. So siguro nagkamali lang sila doon, bahala sila. Pero bago matapos yung time nila, lumapit kasi ito si Abalos or may binulong si Abalos dun sa regional director, and then nagbago ng statement si regional director. Doon nakasulat na yung sasabihin niya. Di ba kasi nagbigay siya ng opening statement. So doon pala makikita natin sobrang daming inconsistency doon sa drag hole. Okay, going back dito kay Agent Morales, na-establish ng PDEA mismo ang credibility ni Agent Morales sa pagbabato nila ng mga past cases niya at saka ng mga putik na akala nila ay makakapagpasama at makakapag-damage ng credibility niya. Kasi in the same way, ibinalik ngayon ni Agent Morales mismo sa harap ni Lasso, ni Director General Lasso na, how can I apply? How can I get clearance nga naman? Which is true. You cannot get clearance kahit sa ang company po kung tayo ay na-dismiss. Hindi tayo mabibigyan ng magandang record tsaka ng magandang clearance, exit clearance. Pero he got that clearance sa PNP. So ano itong dokumento na sinasabi niya na you are dismissed sa sa PNP? Kasi thinking logically thinking meron pong mga intelligence fund ang PDEA. Malalaki po yan at ang PNP. Sa palagay niyo po ba kahit nung 2008 ata siya na hire sa sa PDEA, wala pong matibay na intelligence ang PDEA at saka hindi nakikipag-coordinate sa PNP and sa NBI? I doubt that. So he was hired. Ibig sabihin, good ang kanyang background, good ang kanyang records. So, yun pa lang po, makikita natin mga kababayan na may ginawa talaga ang PDEA. I don't know, haka-haka natin kung sino nasa background nila, pero may ginawa talaga ang PDEA through General Lasso na i-tarnish ang credibility at ang background ni Morales. But at the same time, dahil sa hearing, everybody's nakaswear sila ng oath na they will tell the truth, nothing but the truth. Lumabas ngayon na mas credible si Morales compared to the rest of the PDEA agents. Bakit ko po nasabi? During the questioning between Francia and Morales, nasabi I think 3 or 4 times tinanong ni Senator Bato si Francia kung nag-usap ba kayo prior to the hearing. 'Di ba? And kung babalikan po natin, sabi niya nangyari yung ganon. Sabi ni Francia, hindi lang niya matandaan kung kanino niya nasabi. Then, at the later part of the hearing, sinabi nila yung pangalan ni Dave James Curioso, which is kasama nila dun sa mga kaso nila nung 2012-2013. So, ibig sabihin po, totoong nangyari yung call between Francia, Curioso, and Agent Morales. At dun pa lang po, malalaman na natin, based sa statement ni Agent Morales, na i-deny na lang daw. Meaning, the document is authentic, the document is there. Totoong gumawa sila ng dokumento na nagsasabi po that they will be monitoring, they will be, siguro, uhulihin na nga talaga itong si President Bongbong Marcos, Maricel Soriano at iba pa nilang kasama through that document. Pero unfortunately, namatay na nga itong solid sana nating witness, si Kadapan. Ito po talaga, malaki talaga ang tiwala ko rin po dito. Kasi ano po to talaga, ang integrity nito at paghuli talaga sa mga kriminal ay siguro mas bongga pa kaysa kay Senator Bato. Pero namatay na nga po siya. And naipasok ngayon si Paquito Ochoa. Ito na po yung abangan natin. Abangan po natin mga kababayan. Kasi ngayon, paano lulusutan ito ni Paquito Ochoa? Siya talaga yung tinuturo. Even sa mga past vlogs ni Maharlika, sinabi na po niya si Paquito Ochoa talaga yung nag-arbor nitong
operation na ito. And then again, I won't ano ba 'yan? Hindi ko siya pagtatanggol si Senator Bato kasi nga po disappointing naman talaga yung naging flow. Pero marami po tayong na-establish na facts, marami po tayong na-establish na mga bagay-bagay dito sa hearing na kailangan po nating pagtuunan ng pansin. Yung galit niyo po, sige, mag-comment po kayo sa kanya para lalo siyang ma-realize niya sa sarili niya na re-electionist siya, he should have done better. Kasi yung mga ibang nagsasabi, kasi re-electionist, kaya siguro nag-play safe. The more reason na dapat you have established a strong stand dun sa nangyayari kasi re-electionist ka. And ito naman po mga senador, like Amy Marcos, Tolentino, sina Senator Bongo, Pia Cayetano, dapat i-take advantage nila itong engagement na nangyari po sa hearing. Kasi if you will go back to mga live kanina, ang pinapanood po, itong hearing ni Senator Bato. The rest, halos walang pakialam ang tao. Kaya nga po, dapat andito yung focus nila kasi dito malalaman ng tao na, are you really concerned sa nangyayari sa Pilipinas? Dito po yun eh. Kaya mga kababayan, abangan nyo po next week sa May 7 kung sino yung mga senador na nandyan. At ayan nga, malalaman natin kung they have the heart at talagang andyan yung puso nila na paglingkuran ng sambayan ng Pilipino at ang Pilipinas nating mahal. Ayan po. Thank you, Joey. Thank you, Sas, Miss Laika, Chinito. Ang taray ng kanyang explanation. Bongga. Alam mo, I think wala naman tayong may expect kay Paquito Ochoa next week, no? Kundi i-deny niya yan na nangyari. Yes. Magko-continue lang yan sa narrative ng PDEA na wala operation. So ano i-deny ko? Ganyan na naman sasabihin ni Ochoa na anong participation ko dito? Sinabi na ng PDEA na walang records. So anong hininto ko? Wala po akong hininto. Ganyan, etc. And then hanggang ganun din yung mangyayari sa hearing ngayon na it's going, di ba sabi ni Bato, paano yan? It's your word against their word and their word against your word. So, kaya nga deadlock, no? Ganun yung mangyayari. It's going to be a deadlock. And wala talaga. Actually, kahit sino pang patawag ni Bato doon sa hearing, it's going to, the way Bato handled it, it's going to be a deadlock. Kasi PDEA says it's non-existent. Tapos ito sinasabi ng isa, hindi, ako nag-prepare niyan. So, paano magtatagpo yun? Except PRRD. Kaya nga. Because magiging double authentication. Kaya ang nangyari ngayon talaga, ang nangyari nga ngayon is may deadlock between Morales and PDEA. So pag dinala mo dyan si Ochoa, it's still going to be a deadlock between Ochoa and Morales. So ang ending kasi nito, tama sino ba yung isa? Si Chorba, si ang ending nito, si Maharlika pa rin ang nagwagi. Dahil napatunayan lang na hindi AI yung kanyang nilabas as PDEA claim, hindi ba? So, inadmit niya umadmit yung PDEA agent. So ngayon, it's going to be between the PDEA agent and PDEA. Si Maharlika. Go. Si Maharlika. Sorry, go ahead. Okay, ikaw na, girl. Okay. At si Maharlika, yung papatay ng deadlock, if ever. Si Maharlika yung papatay ng deadlock kung meron pa siyang mga pasabog na hawak. What if po in the next 7 days, lalabas po yung confidential informant? Hindi natin. Ayun pa, may isa pa, may confidential informant pa, hindi ba? Kasi sinusundot-sundot nga ni Agent Morales si Maharlika, di ba? Bakit wala pa ba sa iyo yung deposition sa kayong mga pictures? Si Maharlika naman inconclusive, no? Sabi lang niya, na-traffic ni Maharlika, baka paparating pa po, wala pa, baka paparating pa lang. Baka na-traffic pa. Ano pa naman si Maharlika, hindi naman yung ina-admit kung ano meron siya at wala Hindi naman ina-admit ni Maharlika kung anong meron siya or wala. Pero sabi ni Agent Morales, naman tayo nagkukulang. Sige po. Ano? Sabi ni Agent Morales, sabi ni Agent Morales, di ba? Magkakasama yan. Yung deposition,
Oo, yung pre-op request, ganyan, magkakasama siya. Kaya nga, di ba, nabigla si Morales na, wala pa ba sa inyo? Kasi di ba, yun ang ano niya, magkakasama lahat yan, hindi naman po pwedeng yung isa lang Pati affidavit nung yung pati wala. affidavit ng confidential informant kasama yung may mga picture kasama yun. Yes, exactly. Ngayon, ang nakakaloka, sino yung confidential informant? Si Morales naman, sabi niya, hindi niya sasabihin kahit kailan kung dadalhin niya sa kanyang hukay kung sino yung confidential informant. So ngayon, the ball is in the court of the confidential informant. Ngayon, kung sasabihin natin na totoo nga yung kay Morales, meron kasing motive itong confidential informant, kung totoo man itong confidential informant, na lumabas at pumunta sa PDEA para i-report. Hindi ba? Ano ba to? Ordinaryong tao lang ba itong confidential informant? Or meron, sandali, mag-interview ka pa dyan. Please, 1 second. Wait lang, City. Wait lang, City. Patapusin natin si Sas. Or makapangyarihang tao ba to? Kasi kung ordinaryong tao to, hindi ba? Bakit ang lakas ng loob niyan na mag-take ng pictures? Di ba na parang... ang lakas-lakas ng loob. Different occasions, di ba? Pictures of 5 different occasions. Ibig sabihin, belong. Ibig sabihin, itong confidential informant na to ay belong ito sa circle nila. Belong ito. Sino kayong ito kung totoo man? O ikaw na, Ziti. Okay. Yung sinasabi niyo sa informant, no? Mukhang malabo yung lilitaw dyan. Kaya ang binitbit nga ni Morales, confident siya kanina, kasama yung witnesses doon sa affidavit at saka yung abogado na gumawa ng affidavit ay nandoon. Ngayon, siguro hindi nila i-reveal yung pangalan, pero pwedeng mag-testify ang abogado na gumawa ng affidavit dyan kasi wala kasing affidavit eh. Ang nandyan lang yung 2 dokumento lang na pinakita ni Senator Bato. Pero ang affidavit wala. Ngayon, kaya nga binitbit yung abogado yung naggumawa ng affidavit doon sa informant na yon. Kasi nandoon, nakalagay ang mga pictures, nandoon yung abogado Wala doon. Yung sa kaso nila yun. Yung sa kaso nila yun, sinasabi niya abogado na nandoon, na nadamay siya doon sa nanalo sila sa kaso. Tinuturo niya yun kasi parang sinasabi niya na ito nga yung abogado na gumawa ng namin, ng affidavit namin 3. Yung dati niya pang problema sa yun yung sinasabi niya. Hindi yung gumawa. Kasi tinanong siya ni Senator Bato kilala mo ba yung abogado na gumawa? Kasi dinadala niya daw nila sa legal service, di ba? Sabi niya, hindi niya matandaan. And parang ayaw niya nga magsabi ng pangalan na hindi siya sigurado. Kasi may implicated tao. Di ba? Hindi yun yung doon. At sabi niya nasa legal lang. Pumunta sila sa legal para doon sa affidavit. Pero hindi na-establish kung nandun ba, kasama ba yung abogado. Kasi hindi na niya matandaan daw yung ibang yung ibang naandun. Diba sabi niya, 10 years ago na kasi, kaya hindi niya matandaan, even yung mga tao na nakaharap sa pagtipan niya nung affidavit na yung source. Actually, yun din yung naaalala ko doon tinatanong siya kung natatandaan ba niya yung mga abogadong nag-assist para doon sa sworn statement ng mga supposedly witnesses niya doon sa yung mga pagkuha ng mga testimonya ng mga taong involved doon sa Miss Joey, madali lang kung halimbawa wala man din ng abogado, no? Yung affidavit ay nakanotaryo yan. Kung sino ang nagnotaryo doon sa affidavit na yon, ang pangalan ng abogado nasa libro. Yun nga, ZT, it's not with it's not with Morales. Wala silang copy. It's not with Morales anymore. Yun yung problema. Kaya nga sabi niya, hindi ko na natatandaan. Pero nandun yun, nasa PDEA yun, nasa files ng PDEA yun. Bari ang line of thinking niya kasi, gusto niya si PDEA maglabas ng sword statement. Kasi wala nga siyang kahawak-hawak na kahit ano. Kaya nga, di ba, siya nakasuhan ng Article 91-92. Kasi wala siyang may present na pero nanalo siya. Actually, yan? Article ba yun? Actually, tingin ko yan si Morales, alam niya kung sino yung mga taong kaharap noon. Pero hindi niya papangalanan. Kasi alam naman niyang masasabit lang tapos i-deny. Ang gusto niyang mangyari, ikaw PDEA, nasa iyo yung papeles nakalagay din yung mga tao. Yan ang iharap mo. So pag ginawa ng PDEA yun, ina-authenticate nila uli yung papeles. And at the same time,
yung tao mismong nandoon ang haharap. Yeah. Ay, kayo yung pinahirap. Mamilay ka, tingin ko di lang niya talaga natatandaan. Ang dami niya kaso ginawa ka ni. Oo, yung pinaharap ni Lasso kanina, di ba? Pero 10 years, natandaan niyo yung kotse, di ba yung pinaharap ni Lasso kanina, yung 8? Parang, hindi kasi yung kotse identified. Yung mga kotse identified siya, nandun siya sa document. Alam siya doon sa operation report. Oo. Ang hindi niya natatandaan, sino yung abogado na nag-notarize nung mga sworn statement. Pati yung witness. Yung sinabi ni Sas kanina na may beef or may reason para magkaroon ng CI, dalawa lang yan. Dalawa yung personality doon. Nisip natin na sa paligid lang ni Bongbong or pwede rin kay Maricel. Kasi dalawa din yung reason. President na si Bongbong ngayon, kung sa side ni Bongbong yan, baka rin yung kung ano man yung reason niya, nakuha na niya kung ano man yun. Ganon din kay Maricel. Dahil si Maricel maayos na ngayon. Yung buhay niya, nagbablog na nga siya. So for example, assumption lang, no, na kamag-anak to ni Maricel, anak niya. Wala nang point para lumabas pa siya ngayon kung maayos na yung nanay niya. So wala na tayong aasahan doon na yung CI lalabas pa. Kung yun man yung CI. Pero what I know is in the news, is yung binugbog ni Maricel, allegedly, nakatulong, ang nagpalaya doon anak niya. So that describes, ang nagpatakas ng mga katulong anak niya, ha? So that builds a personality. So you're speculating Asian Chinito na perhaps baka yung... malabo. So you're speculating Asian Chinito na baka someone close or yung anak ni Maricel Soriano. At kung ganun man yun, hindi nalalabas yun. There's no point. Yung may access to rock. Okay na si Maricel kung yung confidential informant is ang talagang target niya talaga si Maricel at ngayon maayos na si Maricel, hindi na lalabas yun. Ano pang point, di ba? Pero si Maricel ba hindi pwede ipatawag? Feeling ko hindi anak. Pero feeling ko hindi anak. Kasi hindi naman niya isasama yung anak niya sa drogahan, bebe. Walang anak dun sa lugar na yon. So, ano yun? Sa harap pa niya ng anak siya mag-aano. Sa harapan niya ng different anak locations din. Oo. So parang ang iba yan, feeling ko talaga, belong ito sa social circle Na, I don't know, siguro may... Pwede. Belong ito belong. Pag ganyan na high profile na pag high profile na na pulveronic session, next walang magsasama ng anak. Pag may sasama yung anak na sa pulveronic session, hindi yan I don't think that's I don't think nakasama ang hindi naman siguro siya ganun katarantado. Yung sabi mo anak sa pulveronic session. So I think belong I think belong ito sa circle. Tapos so possible lumutang. Hindi, ang rin kasi, ano yung nag-udyok sa kanya, yung confidential informant na yan, ano yung posible nag-udyok sa kanya para mag-picture-picture? Kasi syempre, kasama siya doon sa party. Baka naka-onsehan. Kasama siya doon sa party. Naka-onsehan, kulang yung bigay. Kulang yung linya. Kulang lang yung linya niya. Nagkaanuhan sa simula. At as yung informant, masyado siyang talagang ina-ina. Kasi di ba nung sinabihan ni Morales na kung makakakuha ka ng sample para ma-sure natin talaga na pulburon yan, kumuha ka at nag-agree naman yung informant. Although hindi natuloy kasi nga, na-arbor na yung operation. Pero winning yung informant. So meaning may capability informant na kumuha ng sample. Yes, ibig sabihin, yung informant ay rin siya, pulboronic. Kasi, paano ka makakakuha ng sample ng pulboronic kung hindi ka mag-inhale, exhale, di ba? So ibig sabihin ito, yung confidential informant na yan is yan ang clue inner circle, imposibleng anak kasi hindi may isasama ang anak sa pulboronic session. And then, pwede siya makakuha ng sample. Oo, kasama nila yan. Kasama nila yung confidential informant. Ngayon, ano ngayon yung motibo ng confidential informant para i-rat out niya ito sa PDEA? I think
dahil si Bongbong ang involved, maybe kalaban ni Bongbong sa politika. So, alam mo yun, na parang, kasi kailan ba tumakbo yung senador si 2012. Bongbong? 2013? 2012, di ba? 2010. Oo. Senator siya niyan eh. 20, Hindi ba gobernador? 2010? Senator, 2012. 2012. Pero hindi siya Pero, as popular diba? nun eh. Wala siyang, Hindi. he's not vying for anything at that time eh. No, senator siya. Pero ano siya, Senator siya, pero he's not too popular. Well, siguro hindi lang ako masyadong involved, pero hindi siya parang lumalaban nun for president. Go ahead, Sas. Hindi, ang ano ko rin ito is, kasi di ba ano rin siya, panahon din niya ng corona impeachment. Yes, yung panahon na yan, di ba? So, hindi kaya related doon or something. Pero ano to, very, very nahihiwagaan ako dito sa confidential informant na makakakuha siya ng sample. Ibig sabihin, sisingot siya. Paano ka naman makakakuha ng sample, girl, kung hindi ka sisingot? Hindi ba? Ano yun? Wait lang ha, bago ka sumingot, sandali kukuha lang ako ng sample. Parang So, I think, meron itong, baka hindi na lumabas yung confidential informant, no? Kasi nga, baka nga, tama rin sino may nagsabi si Asian Chinito ba? Baka rin nakuha na rin ang gusto niya. Nakuha na rin ang confidential informant niya kung ano man yung gusto niya. Saka girl, kung totoo yan na may mga pictures, ganyan, tapos syempre nakita yung report na yan ng higher ups, bakla, sinumbong na yan, ito ang nagchuchu. Ito ang nagchuchu sa'yo, Baby M. O di alam na nila, bakla buhay pa kaya alam kung sino yung confidential informant. Kasi syempre, mababase. Ayun din, di ba? Kasi syempre. Oh yeah, we have to assume that Ochoa knows the content of the deposition. At kung sino yung nag-deposition, di ba? At oo, alam na nila yan. Sinumbong na nila yan, etc. Di ba? Ngayon, di ba, either wala na yan, kinantahan na siya ng pangkantang pangpatay in the past 10. Girl, it's 12 years, no? 12 years ago, many things could have happened sa confidential informant na yan. Or nako-op na nila, kasama na nila, or meron ng Shimbustar ek na nangyari. So, ito ang mahiwagang ito ang mahiwagang Miss Laika, para ito Mara Clara at ang diary. Di ba? Mahabang saga ito. Pero Miss Sas, alam mo, kinakabahan ako sa confidential informant kasi kung yung operation na yan naharang, meaning nakita rin niya na kung sino man yung humarang yung dokumento, alam nila kung sino yung confidential informant na yan. So, nakakakaba, di ba? Baka nga, di natin alam, baka matagal na palang confidential na talaga siya forever. So, ayun. Pero po, ang theory ko po is, like, if yung confidential informant po was very brave to report sa noong 2012, he or she must be really against Marcos, or probably nakikita niya natatakbo ng higher position and he or she doesn't want that. So probably all the more na president na siya ngayon, probably this person wants the president down, or mas lalo siguro may chance siya nalilitaw siguro. May vote. Baka mas confident siya ngayon kasi hindi parang ang naman nun Bisaya kasi ang naglabas ng document si Maharlika. Tapos yung document na yon is those are confidential and supposedly dapat PIDEA lang yung may hawak noon. So parang to be honest, at this point, I do not really see the participation of the confidential informant. Whether nag-i-exist pa siya o hindi na, o kung lalabas pa siya o hindi na, it is to be seen kung lulutang siya. Pero parang, kasi hindi na, yung document is supposedly coming from PIDEA kasi wala kay Morales eh. Tsaka ilang beses niya din doon sa sulat niya sinabi niya na, ay, si Maharlika nung nakakuha ng dokumento yan, wala akong kinalaman dyan. Yun yung unang yun ang unang tenor ng
yun ang tenor ng mga testimonya ni Morales na wala siyang kinalaman doon sa pagkakuha ni Maharlika ng mga dokumento at siya ay although siya ang nag-prepare at alam niya ang detalye ng mga yun, ay hindi siya ang nag-share ng information kay Maharlika. At yung dokumento na nakarating kay Maharlika is also one of his worries kasi bakit nakakalabas ang mga confidential information like that. Ngayon, ang problema is that Jonathan Morales now doesn't have the documents he prepared for such operation, such purported operation. So, kaya nagiging importanteng usapin yung inaano ko lang binabalik ko lang yung sa direksyon yung usapan na kaya nagiging importante yung kung lulutang ba si confidential information o hindi kasi nga yun yung magpapatay ng deadlock. Yun yung papatay ng deadlock, diba? Yun yung magpapaigting pa nung mga testimonya ni Morales. Ayan. Joey, last few points lang. Finish na, diba? Pag lumabas yung information, finish na talaga. Miss Joey, good afternoon po sa lahat. Miss Joey, okay lang pasalita before ako mag-return sa trabaho. Go. Ganito lang po, no? A few points no, regarding sa hearing kanina. No? Yung mga tao po na nakakasama ko dito sa TikTok live, they know na ang aking stand with Maharlika is I'm still doubtful no? Before this hearing. No? Kasi nga, I think itong drug issue against the president is an issue that will put us always on the defensive mode in a way na parang mahirap i-explain sa mga tao na can only absorb yung surface level na information na may mga ganitong pangyayari at issue. No? So, after the hearing, although this is really a disappointing hearing para kay Senator Bato, unang-una, I know Senator Bato is trying to mamangka sa dalawang bangka. No? But this is maling tactics to para kay Senator Bato. Bakit? Nakita po natin na yung mga kaalay ng mga BBM since 2016 ay init siya puwera, no, after nila maupo sa pwesto. What makes Senator Bato na susuportahan siya ng admin nito knowing na siya ay close ally ng dating Pangulo? So yung pagtetread mo sa dalawang ilog ay maling-mali. Dapat kung ako sa iyo, Senator Bato, make sure no na you support ng mga Duterte supporters ay makukuha mo lagi because that's the only thing that will keep you in power as a senator kasi we have enough numbers to vote you as a senator against itong midterm election. Pangalawa pong point, yung ginawa niya na parang it's kind of na inacknowledge niya na mga mista niya yung nandoon sa hearing kanina, napakamali na isasabihin niya pa na naniniwala ako sa iyo kasi naniniwala ako sa iyo no na makakilala ko to. I think as a chairman ng isang committee, you're not supposed to say those kind of things. Kasi parang you're painting already the hearing as if ito ay pabor sa kabilang panig. No, where parang nawala na yung nawala na yung intent no to know more details kasi parang naniniwala ka naman pala na ganun talaga. So what's the point no na magkaroon pa ng hearing? And pangatlong point po no, itong doubt ko kay Miss Maharlika to be honest po sa ngayon medyo nawala na. Unang-una ko po kasing concern dito no. Although I was not expecting a lot dito sa hearing na to. Unang-una, bakit? Kasi they can just say no na ang technicalities po kasi ito ang gagawin nila Sasabihin lang nila na ang intent naman po ng committee na to is to regarding dun sa documents no. Kung bakit na-leak. Not what's inside the document, di yung content no kung nagda-drugs ba ang ating presidente o hindi. So yung marami po talaga tayong question at tanong na hindi po talaga I'm not expecting na masasagot ng committee ni Bato no. Pangalawa po, yung I think ito lang yung yung parang pampalubag loob no. Natatawa ako dito kay Francia I think dito tayo dapat tumutok kasi I think of all of these PDEA people, I think he's the weakest link. Una-una, bakit po? 3 beses siyang nadulas, pumiyok siya sa mga tanong sa kanya. Una-una, yung document, ito po yung cause ng aking doubt kay Maharlika. Yung sinasabi nilang AI document. So ngayon, wala po kasi ako nakikita sa mga post na sinasabi na itong document na to ay normal document sa PDEA. Pero as confirmed by Francia, na even siya nagsabi na may mga soft copy ang PDEA agents ng form na yun. So parang, okay, shoot. So it means, no,
na ito ay talagang included sa process ng PIDEA, itong forms na to. I-confirms it, no? So, ibig sabihin, legit talaga itong ginawa ni Morales na pre-operation. Kasi si Francia na mismo nagsabi na merong soft copy ang mga agent nito at madali lang daw i-edit. Yun ang sabi niya kanina. So sabi ko, okay, pampalubag loob. And then pangalawang point po dun sa kay Francia, yung nadulas nga siya na-mention na kanina, na hindi siya yung directly kausap, pero parang ina-acknowledge niya na may ganung usapan. And then sabi niya, kung meron man daw ganung usapan, ay hindi na daw po valid. So sabi ko, okay. So sana, but to be honest sa inyo guys, no, I'm not expecting anymore, no. Wala na akong ina-expect dito kay Bato. Kung may mangyayari man sa May 7, it's himala kung matuloy man yung second hearing. But I'm really disappointed no, na is trying to appease the other camp na hindi naman siya susuporta. May nakita ba tayong nag-live na ganito na defending and pinapalakpakan siya? Wala. No? Tayong mga supporters ni dating Pangulong Digong ang nandito ngayon at ginigisa siya. So he could have, meron siyang chance to solidify yung support sa kanya. But then again, he wasted it by questioning. Yung way of questioning niya parang hindi po siya prepared. Totoo lang. Parang hindi niya alam yung mga nangyayari na kasi siya na rin nagsabi, nasa bakasyon daw po ang Senado. So I think hindi siya prepared na to ask talaga yung mga critical question because parang, I don't know, hindi siya prepared talaga. Yun po talaga ang aking point. Salamat Miss Joey, Miss Sas, and nice to see you guys again po. Salamat. Thank you Mono. Ayun. Well, ayun nga. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang tawag dito, may pagkakataon kasi si Senator Bato. Hindi niya na-seize yung opportunity na yun. Well, there are expectations that were not met. And ang ano naman dyan is, kung na-frustrate ang mga tao sa ginawa ni Bato, meron naman yung paghuhugutan. Wag naman nating yun na, we're not here to, to parang, political career lang ng isang tao yung iisipin natin, nag-intindi tayo. Of course, people are going to expect because you're elected by them, di ba? You are elected by them. Ngayon, kung kunwari, understandable naman yun na, nahihirapan or whatever, naiipit or whatnot, ganyan-ganyan. Pero hindi yun ibig sabihin na porket ganun yung sitwasyon mo, iintindihin ka na lang ng tao. Of course, people would want result. Ngayon, speaking of result, ano ba yung mga wins today? Jonathan Morales spoke before the Senate for the first time. 10 years niya na itong gustong gawin . In fact, 10 years ago, ready na siyang humanap sa Senate. Finally, nakapagsalita na siya sa Senate para dun sa kanyang side. That's one. Number two, yun nga, sinasabi ko nga kanina, may mga silver lining actually. May mga silver lining doon sa mga pangyayari. Like for example, yung, sineshepherd ba ni Bato yung kay Maharlika? Kasi sa totoo lang yung deadlock na sinasabi ni Bato, sino ba ang in best position to kill that deadlock? Di yung laging merong confidential information. Di yung laging may hawak na bomba. Diba? Tama. Diba? Siya yung papatay talaga ng deadlock if ever. Ganon. So parang, kung ano man yung ginawa ni Bato, sa totoo lang, napaka-risky nun. Hindi, nag-slow down lang siya. Hindi ganito. Kasi talagang you're gonna get the ire of the people. The people are really frustrated You're really gonna get the ire of the voters, of the DDS. Ganyan. You have to roll with it and respect the feelings of the people na irritable. Diba? Irespeto rin natin yung nararamdaman nila na yun. At the same time, ito yung okay sa part ng mga Duterte supporter Of course, Bato is a solid Duterte, solid Duterte guy. Pero when the Duterte supporters feel na hindi siya parang ano ba naman yan, parang hindi naman ganyan. People are going to pounce on him. Hindi rin siya bibaby, hindi rin siya pagbibigyan. Diba? And I think it is in the same light, na pag na-redeem ni Bato yung sarili niya, let's say, kung kunwari, yung very, very, very hopeful na point of view ni Jack Swong, at saka nung ibang nagsalita dito, na hindi, meron pang mangyayari yan, meron pang mga mga very positive na very hopeful na position nila Mami Laika.
what if mangyari nga yun at talagang, meron pala talagang ganap, meron pala talagang plano at nag-pan out at, nagkaroon ng magandang resulta. Then I think, he can easily be forgiven. Hindi naman ganun ng mga, ang mga supporters naman, people are just uhaw na uhaw sa result. And we cannot blame everyone for asking result, for demanding result. It's just that for today, kung ano yung nakita natin na ginawa ni Bato, na parang hindi ka kasi klaro tapos parang hindi ka naman ganun ka-enthusiastic dito. Syempre, ang dami ng bad trip, di ba? Ako kasi gusto ko mapanalo yung war. Ayoko yung battle lang. So, at nasanay na ako kay Maharlika. Alam mo yung timing, yung ito lang muna, ganyan lang muna, ganyan. So, parang papunta pa lang tayo sa exciting na part. Yung kanina pa, pasalbo pa lang yon. Darating pa tayo sa pukpukan talaga. And kahit disappointed parang pacing. Disappointed ako kanina sa mga medyo nairita ko yung mapagkakatiwalaan po si General Lasso, kilala ko yan, parang pinagsasabi ni Bato. Nakaka-disappoint. Kasi yung ganun yung sinasabi niya, yung mga kabatch niya sa PIDEA ng mga mista niya na hindi yan nagsisinungaling, ganyan. Bakla, hindi po pwedeng totoo ang sinasabi nila, totoo ang sinasabi ni Morales, di ba? Tingin nyo, hindi mababadrip yung mga tao doon sa mga ganong klaseng litanya. So, pero kahit paano, overall, yung ganong kasing part, I would just like to emphasize that, yung ganong kasing part, yun kasi yung parang, unnecessary na yun Hindi mo na kailangan maghilot-hilot ng ego nung time na yun di ba? Pero ako kasi overall yung kahit ang dami kong disappointment kanina habang nakikinig. After nung live, nung chinecheck ko ano ba yung napulot ko dito? Ano ba yung nangyari? Positive yun na ko. Yung nakita ko nga na parang una hindi nyo na kayang tibagin si Morales, yung personality niya, yung witness, o kaya si Morales, i-discredit nyo, hindi nyo na kaya. Ang dami niya nasulog nyo na kayo. Pangalawa, hindi AI yung dokumento. Proven na yan. Kahit ano pang sabihin niya ni Bato-Bato na deadlock. Wala na. Ang dami ng ultimo si Francia, di ba? So, mahirap na. So, kumbaga kung ano yung target na mangyari ni Maharlika nung in-expose niya to, tapos yung nangyayari na ngayon. Kumbaga na-unfold na. So, tingin ko papunta na talaga sa exciting na part. Antay-antay lang. Miss Joey, pansin ko rin parang tama yung sabi ni Miss Laike. Kasi tingnan nyo, before to mag-Senate, nagpa-interview, di ba, si Agent Morales kay pero may mga hindi siya sinabi. So pagdating doon sa Senate, sa kanya sinabi lahat. And makikita mo doon na talagang consistent siya. Kasi halos parehas yung sinasabi niya nung ini-interview siya ni Maharlika a day before nung Tapos ngayon na naman ulit after nung Senate, in-interview ulit siya, consistent pa rin siya. Since, ang parang, di ba laging inuulit ni Bato na may bottleneck. Paano kung si Maharlika ang maglalabas nung, kasi hindi na rin tayo makakaasa pa kung lalabas pa yung confidential informant Kasi nga, malamang high profile yun. Kasi kinuha, tama yung sinasabi ni Mrs. na pwedeng high profile yun kasama sa circle, and kinuha yung deposition niya Sunday. Kaya nga yung apat o 8 yun na nagsasabi na wala sila dun sa araw na yun kasi weekend. Ngayon, tingin ko, ang magbabasag ng deadlock dito, si Maharlika. Kasi pwedeng nasa kanya yung iba pa. Kasi di ba sinasabi nga ni Agent Morales na na isang set yan. Hindi yan pwedeng maghiwa-hiwalay kasi isang set yan na document na nilagay niya sa parang blue folder. So, most likely, tapos sinasabi ni Bato, hindi talagang sinerox yan Kasi may mga punch hole may mga ng puncher, kaya nga imposibleng makopya pa ng AI. Yun yung tingin ko, Miss Joey. Pero feeling ko, hindi siya, sige po, Bisa. Pero feeling ko hindi siya naka-photocopy. Feeling ko, in-scan lang yan. I-scan yun. Pwede po. In-scan yun para pwedeng i-present sa video ni Maharlika. Ako hindi ko alam kung ano mga hawak na dokumento ni Maharlika dahil hindi na kami nag-uusap tungkol dyan. Nag-uusap lang kami tungkol dun sa AI. Yung AI, ako feeling ko lang. Okay, feeling ko lang naman. Okay.
Ang feeling ko, si Maharlika, kasi girl, kung papanoorin natin yung mga videos ni Maharlika last year pa, alam niya na yung pulburon eh. Wala pa siya pinapakita sa atin, girl. Di ba? Nag-ano na siya, yung pulboronic, emerald. Feeling ko, meron na talagang, meron na siyang iba pang feeling ko hawak. kasi si Maharlika, naghihintay siya ng clearance. Feeling ko lang. Ano to, this is very highly speculative. Feeling ko, kung mababasa natin yung mga galaw ni Maharlika, hindi niya basta-basta nilalabas. Hindi siya basta-basta naglalabas ng evidence kung wala pang clearance. Kung wala pang, kung alam niyang hindi pa siguro mapapahamak yung tao or whatever, di ba? Na parang kita mo itong Hi Louie. Vex, nung una, voice lang yung alam natin. Ang akala nga natin, voice message. Tapos biglang may video pala. Video pala yun. Video pala yun. So ngayon, parang, wait, ano yung play dito ni Maharlika, di ba? Na, shit, parang, ano to girl, parang, I think, ano tayo ngayon eh, we are now, kasi nasanay kasi tayo ng panahon ni Thinking Pinoy, kasi ganyan din sa Thinking Pinoy, yung pagka-investigative, may pagka-investigative vlogger. Kay Thinking Pinoy, isang pasadahan, pak! Diba? Pero yun, mga open sources, mga open sources, ganito, kasi open sources naman kasi kayo kay RJ. It's something that you can get online. Alam mo yon na documents that you can download online. Bex, iba ito eh. Voice message, PIDEA leaks, documents, etc. na confidential na bigla na lang makikita natin. Hindi mo siya makukuha online. So kung ang PRRD administration sa panahon ng investigative vlogger, PRRD admin was the age of Thinking Pinoy. Now we are now in the age of Maharlika as the investigative blogger. At mas matindi to kasi Bex, buwis buhay, confidential document. At wala pa tayong ganyang vlog. Wala pang vlogger na ganyan na confidential documents yung inilalabas tapos na po-prove tapos nagkaroon pa ng Senate hearing tapos nakalaban pa yung First Lady, etc. Kanya imagine, wala tayong ganito, girl. So, kaya nga, this is something that's new to us as well, no? Na, shit, anong meron pa kay Maharlika? Ang lakas ng loob ni Maharlika eh. Ang lakas ng loob niyang magsabi na ganito ang presidente. Emerald. Tapos unti-unti siya naglalabas ng ebidensya to substantiate yung kanyang sinasabi. So parang, meron tong unfolding of events na meron siyang hinihintay na timing eh. Ano ba to? Hinihintay mo niya maging safe yung Hindi rin natin alam na baka yung confidential informant bigla na lang interview ni Maharlika. Maloka tayong lahat. Oo, di ba? Imposible hindi nga natin alam na may... Kasi Morales baka hindi before natin was alam na may interview niya diba? Yes, si Morales was a secret. Nakatakip pa yung yung signature. Bigla na lang lumabas si Morales tapos kay Maharlika pa nagpa-interview. Bakla! So parang, diba, anong meron pa?